Mayong aga sa inyo tanan mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang sining nga bag-o nga adlaw nga ginhatag ni sa aton kag dako gid naton ini nga pribilehiyo na kung diin pagasuguran ta ini nga adlaw pinaagi sa pagpamalandong sa iya nga pulong. Sa sining aga sa gihapon magapadayon kita sang mga pangunahuna makuha naton sa sining nga dinalan sang kasulatan diri sa 2 Corinthians chapter 12 starting on verse 6 up to verse 10. Pagabasahon ko ini ang dinalan sang kasulatan, ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini, for though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that he might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I will take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. May the Lord bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sang sining nga bag-o nga adlaw. Abrihi Ginoo ang amon nga mga pangunahuna. Abrihi Ginoo amon Ginoo nga mga pakaintindi sa mga pulong. Ang pinaagi sini nagakabuhi kami sang kamatuoran sa mga leksyon nga imo Ginoo nga ipalabot sa amon sa sining aga. Salamat Ginoo. Indeed, this is the day that you have made. We will rejoice. We will worship you today. Salamat Ginoo sang sini nga pribilehiyo nga ginhatag mo. Ding amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining aga, sa pagpadayon naton sa pagpamalandong sa sining nga dinalan sang kasulatan, natun-an naton nga kung kisa ang aton nga mga pangamuyo, way ini ginasabat sa Ginoo kay kadamo sa mga leksyon nga luyag niya gatudlo sa aton. Nga hindi gali tungod sa aton niya nga kung paano naton torsihon ang kamot sa Ginoo, kung hindi sa aton gali ang pagpangamuyo. Ginaliso sa Ginoo ang aton pangunahuna kag balatyagon para makit-anta nga ang iya gali nga sabat, ang iya gali nga plano sa aton kabuhi, mas maayo ini kaysa aton nga ginpangayo sa iya. Kag aton man nga natun-an nga instead nga hatagan kita kung kisa sang healing kag deliverance, ang Ginoo nagasabat sang kusog, sang gahom nga halin sa iya. Kag pinaagi lang sini sa tion sang aton nga mga kaluyahon na eksperyensyahan ta kung ano kadako ang aton nga Dios, ang iyang nga bugay, His grace is sufficient. Sa sining aga sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, luyag ko lang tawon ano gid bala dire ang ginatawag bala nga big picture. We had been focusing on the things sa pagpangamuyo, kung diin ginpangayo ni Apostle Paul kag kung ano ang sabat sa Ginoo, pero ang akon nga pamangkot sa sining aga, ano gid bala ang tinutuyo sa Ginoo? What is really the big picture sang sining nga ginaistoryahan naton dire sa ginsulat ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12? So, butangan ko sang title ang aton nga pagtuon sa sining nga aga, God's Purpose and My Prayer. Ang akon niya nga pangamuyo sa Ginoo, ano naman niya ang tinutuyo? Ano naman ang plano sa Ginoo? Ano naman ang gusto niya na himuon sa Ginoo? Sa akon, ang gusto niya sa imo. So, sa sining aga, luyag naton ini nga pagalantawon. Sa bahin ni Apostle Paul, sa verse 7, naghambal diri nga may ginhatag sa iya. Makita naton nina dira sa ginhambal niya. There was given to me the thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. So ginhatagan siya sang kaluyahon sang lawas, kag ini nga kaluyahon sang lawas subay ini, ginulikdan ini ni Apostle Paul nga ini siya galamiton sang kaaway. To buffet me, to trouble me, to torment me.
So nahimo na gali ini siya nga instrumento sang kaaway nga kung diin amo ni siya ang magahatag sang mga pagpalingkang, sa mga pagpatalang, sang mga kabugaton, sang iyang nga tagipusoon kag sang iya nga puna-una. So diri nato makita that the Apostle Paul prayed to the Lord katatlogid. Katatlogid. Ginpangayo na ni Apostle Paul. Kag of course nakita naton diri nga ang sabat dira sa iya hindi directly sa iya nga ginpangayo kun hindi nga ini siya ginalaw sa Ginoo nga ang iniya nga messenger of Satan nga amuyang naga-trouble sa iya, naga-torment sa iya, ini nga thorn in the flesh, it made him weak. And because of this, Jesus said, "My grace is sufficient for thee." Nga amo ni ang natabo. Kay diri gali naton makitaan sa verse 6, "For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I would say the truth." So verse 7, it says here, "Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations." Ang big picture gali diri nga aton makitaan, grabe ang mga pagpakamaayo, grabe ang mga opportunities, grabe ang mga spiritual realizations, grabe ang paghatag sang sini nga mga revelations sa kay Apostle Paul nga kung sinuman sa normal nga tao maghabok lang gid, maghambog lang gid, maminsar lang gid siya ang ini nga mga espirituhanon nga mga butang nga naglapot sa iya, amo ini ang makapadako sa ulo niya. Ambal niya diri para nga i-prevent ini nga hindi ako magbugalon, hindi ako maminsar nga dako ako kag kun ano man dira nga mga naangkon ko halin sa Ginoo, ang mga espirituhanon nga naangkon ko sa Ginoo. Ginpadalaan niya ako, ginalaw niya ang kaaway na amo ang magtorment sa akon. So instead nga na-focus siya sang iya nga ayhan nga pwede niya nga mga credential nga may rason ba lang nga magpabugal siya, may rason ba lang nga magpahambog siya, instead nga ma-focus dira on things that could make him feel good, on things that nga daw amo ning rason nga daw maayo gid akong apostle, amo ini ang mga butang nga ginhatag sa akon sa Ginoo. So instead nga maka-focus siya dira, na-focus siya sa siniya nga ginabati-bati siya, ginasugpo siya, ginapasakitan siya sang kaaway, pinaagi sang sini nga thorn in the flesh. And this is God's way of making him humble. So diri bala sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton diri nga ang aton pangamuyo kag kun ano man ang plano sa Ginoo. Ang aton lang, usually sa aton lang ang mga pangamuyo, gusto lang kita makapangita sang alibyo. Makapangita kita sang sabat, pangayo lang kita sang hagan-hagan kung ano magid ang aton yang ginabatyag. Pero kung lang taon naton, what is really God's big picture here? Why God allowed this messenger of Satan, this thorn in the flesh, in the first place? Nga man nga ginalaw niya ini. Now, klaro gid, as far as the Apostle Paul is concerned, this is God's way of stopping me na hindi ako magtinikal. This is God's way of making me realize that I should stay humble because of this. So mga kauturan ko na aton ni balalang tawon sa aton kabuhi, may mga butang gali nga kung kisa daw ka-annoying, may mga butang gali kung kisa o kung mga tao man kung kisa nga daw sa aton bala nga mga pamatsyag bala daw pistiya sa aton niya nga mga kabuhi. But you know, God would allow this to make us realize nga hindi dapat kita magsalig, hindi kita dapat magkumpiyansa sa tao o kung kay sino man. O kung sa aton man mismo nga kaugalingon, nga grabe gid ang bilib naton sa aton nga kaugalingon. Kag pinaagi sina, this is really from the direct hand of God when He would allow the messenger of Satan, the thorn in the flesh, nga amo ang mag-trouble, amo ang magdala sang sining nga mga butang nga nagapagamo sa iya nga pinsar para i-direct siya balik sa Ginoo. Na sa akon nga kaluyahon, siya nga amo nga akon nga kusog. Kagwaay gid ako mapabugal sa akon man kung ano man ang ginpaminsar ko. Tungod kay gindesign ini sa Ginoo
ginplano ini sa Ginoo, gintuyo ini sa Ginoo. This is God's purpose, to stop me from boasting. Kaya kung may ara manggid kita sang ipabugal, kung may ara magid kita sang pasalamatan, kung may ara magid kita sang dayawon, nabala naton ina kung sino na siya. Pagkabasahon ko ni bala ang ini bala nga panguna-una, bahin bala sa pagpangamuyo. In Psalm chapter 50 verse 15, ang hambal sa pulong sa Ginoo, in Psalm 50 verse 15, and call upon me in the day of trouble. Magtawag ka sa akon, mga muyo ka sa akon. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Mga kauturan, maski sa pangamuyo, ang tinutuyo sa Ginoo sa pagsabat niya, ang pag-deliver sa Ginoo, ang paghatag niya sa kung ano man ina nga grabe gid naton nga pag-ayo sa iya. It would lead us only to do one thing, and that is to glorify our God. So kabay pa bala nga ini nga leksyon ini nga aton nga makitaan nga kung may ara manggid sang magkuha sang credit, kung may ara manggid nga ang iya nga ngalan ibayaw, kung may ara manggid nga siya ang mapasidunggan sa sini nga mga butang, it has to be God. So if there would be an answer to prayer, if there would be anything good that would come out, if there is anything nga daw hambalo naton nga kung para lang niya sa iban magdala ini sang dako ayhan nga bugal o kung dako nga ayhan nga exaltation sa aton nga kaugalingon, hindi na dapat matabo. Isa lang gid ang matabo dire, nga at the end of the day God will be glorified. So diri bala naton makita nga ini nga mga butang nga nagakalabot sa aton, labi na gid ang pagpakamaayo. Labi na gid ang pagpakamaayo. I know nga kung naton ini basahon, ini nga dinalan sang kasulatan, very interestingly makita naton nga nagadayaw, nagapasalamat siya sa Ginoo. I take pleasure hindi sa mga pagpakamaayo. Nalipay ako, nasadyahan ako, hindi iya sa mga pagpakamaayo, but rather he said, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses. May mga kakunyag, may ahara iya nga ginabutang ko nga dira ang ako niya nga kasadyahan, kay sa tion nga ina maglapot sa akon that it would render me helpless and weak, then I could experience the power of God. So diri bala naton duha gali diri ang ini ang tinutuyo sang Ginoo. Una gid sa tanan nakita naton nga ginstop niya si Apostle Paul nga hindi siya magtikalon. Hindi siya mismo magguba sa kaugalingon siya, mag-self-destruct siya. Kaya amuni siya ang pride. God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Nga instead tani gamiton ka sa Ginoo, galing kay nagsaka ang hangin sa ulo mo, abi mo nga pinaagi sa imo, amuni ang nagkalatabo. And then you brought judgment. You brought abasement. You brought ang pagguba sa Ginoo sina because God resisted the proud. So gin-prevent sa Ginoo nga matabo ini sa Apostle Paul. So really when we think of this is still grace. When God is going to stop us from self-destruction, especially through pride, this is the grace of God. No wonder that Apostle Paul, I take pleasure. Pero kung kisa man, kung may mga pagpakamaayo man nga maglabot sa aton, nanamian ako sa ekspresyon bala sa mga Ilonggo. Nabatian ko ini sa masamigid, labi na gid sa mga mangunguma. Kung kisaan nami ang patubas, kung kisaan nami ang bunga. And then mahambal ka baw kanami gid subong sa imong patubas. Baw kanami sang imo subong nga mga sa imo nga mga prutas, sa imo yang nga mga utanon. Now, ang mabatian mo nakaluyan lang. You know, when you think of it, anything na natabo sa aton nga kabuhi, could we make it as our honest expression from our hearts that it's not about us, nakaluyan lang kita sa Ginoo? Kagud may ara magid sa mga maayo nga butang nga nagkalatabo, tungod kinakaluyan lang kita sa Ginoo.
At the end of the day, it is still His name, His glory. In my part, recipient lang ako sa kaayo, sa bugay, sa Ginoo na naglabot sa ako. So all of a sudden, nag-change ang aton nga outlook. Kung aton ini maintindihan that it's not about us, it's about Him. Kag ang napertenecer sa aton would be for our own good. Ang ina nga good nga napertenecer sa aton, nga gin-stop kita sa Ginoo on our tracks to self-destroy, to self-destruct na aman. Tungod kay ginhatagan niya kita sang sini nga butang nga ayhan could be a messenger of Satan, could be a thorn in the flesh, or things nga daw ka-unpleasant o ka-uncomfortable, o kung mga tao manayhan nga daw amuya ang nagasabad sa aton. At the end of the day, God only allowed it so that ma-reveal, para ma-expose kita. We would be considered as weak. And then all of a sudden, when God would pour out His strength and His power upon us, kita mismo, kagang iban mismo man nga mga tao man, makita nila nga hindi nagali nato ina kusog kung hindi halin na ina sa Ginoo. Kagang Ginoo lang gid ang madayaw. So kabay pa sa sining nga aga kun aton ni bala pamalandungan. Dumudamo gid ng mga leksyon nga makita naton sa sining nga dinalan nga aton nga gintunan. Nga ang aton bala nga paghimaya sa aton mismo nga kagalingon that God is preventing us. God really is preventing us from self-destruction. God is really preventing us nga hindi kita mahulog nga kung diin ang paghukom sa Ginoo among magalabot sa aton because God resisted the proud. Kag diri man aton man nga makitaan kung diin nga ang kung may ara magid sang boasting among ginhambal ni Apostle Paul, kung may ara magid sang kasubong sila nga matabo, ang aton lang gid mapabugal nga ang aton nga Dios maayo, ang aton nga Dios gamhanan, ang aton nga Dios siya lang ang takos na pagabayawon kag pasidunggan. At also diri man naton makita na kung iya gani kita nga labuton sang kaluyahon, iya man kita nga ginahimon-an sang iya nga kusog. Kung malabot man nga dawaay na gid sa sinang adlaw, mahambal siya, my grace is sufficient. Sufficiente ang bugay sa Ginoo. Iya anay kita nga kakasan sang tanan naton nga mga confidences, sa tanan naton nga ginasaligan para makatuon kita kung paano lang gid magsalig sa iya. And I know many times sa imo kag sa akon ayhan masakit man, ayhan kinahanglanon man, lantawon mo kung makaigo ang sa galastuhan, and all of a sudden when God would just send may mga tao ayhan nga gamiton sa Ginoo. Then mahambal ka ba, Ginoo, abi ko, hindi na ko kabayad. Pero Ginoo, gali nakitaan mo. On time ka gid na magpadala sa tion nga kinahanglan ako. Ginoo, imo ini. Sa tion Ginoo nga waay na ako sang kusog, baw Ginoo. Sa tion Ginoo nga daw hindi na gid ako tani magtulo kung sino pa nga makabulig sa akon. It was the time when you revealed to me. Sufficiente gali ang imo nga bugay. Kabalo ka gali magtatak. Kabalo kagali magprotektar sang imo nga anak. Sang tion nga gin-surrender naman Ginoo among kabuhi sa imo. But also makita man naton diri how God is making us grow in our relationship with Him. Sabi niyo bala ang aton mga eksperyensya kung kisa daw ga palaban kita bala kung ano ang material, ano ang blessing, ano ang maayo sa aton, ano ang comfortable sa aton daw dira kita yagalin nga muna yang aton nga mga blessings. Anyat sa sining dinala nakita naton nga kung may ara manggali iya sang mga kabudlayan, may ara manggali iya sa mga pag-antos, may ara manggali iya sa mga pagsabad sa aton nga kabuhi. Pero pinaagi sini nagkup pagid kita sa Ginoo, nakatuon pagid kita magsalig sa Ginoo. Praise God. This is His way of making us grow in our relationship, in our faith. Na nagadalom pagid ang aton niya nga pagtuo. Kag nagahugot pagid ang aton niya na pagkup-kup sa Ginoo. Kaya naintindihan naton na siya lang gid ang aton nga kusog for today. He is our strength.
His grace is sufficient. But lastly man diri aton man nga makita o kabay pa na kung amo ni ganing matabo sa aton nga kabuhi nga daw ginaliso bala sa Ginoo, hindi ya sa tinutuyo nga luyag naton. You know, we always love stressless life. Why blas ang stress bala? We always love daw kanami lang. We always love that kung ang tanan naton nga ginpangayo sa Ginoo maglabot sa aton nga daw ay lang gid balasang ka problema kalibog-libog gid bala sa aton bala nga kabuhi. But you know, if God would allow that, anong matabo sa aton? Anong matabo sa aton? Probably that would not be for our own good. Nangahayo kita nga pabakuron niya kita, ginpadalaan niya kita sang pagtilaw. Gali ato nga pagtilaw amo tuya ang nagpabakod sa aton. Nangayo kita nga iyuhon kita kag i-deliver kita sa Ginoo just like the Apostle Paul, ginpadalaan siya sang thorn in the flesh. Ginalaw niya ini nga magpadayon nga ang gipangayo niya Ginoo, deliver me from thorn in the flesh. Nagpadayon gihapon ang thorn in the flesh. Gali kay gusto lang gali sa Ginoo, ma-experiensyahan ni Apostle Paul. Kagamo man sa aton ang bugay sa Ginoo na sufisyente sa sining nga adlaw. So kabay pa, we are going to submit to His will. We are going to trust in Him. Knowing na kung anuman nga mga sirkumstansya na nagalabot sa aton nga kabuhi, the grace of God is sufficient for all our needs. The plan of God, the purpose of God is much, much, much better and He is wiser na nga ginhimo niya ini. Kag sa nakita naton, sa siningaga, sa gintunan naton, una gid sa tanan, para sa himayaan sa iyang ngalan. O Ginoo, kung sa akon man ayhan nga pag-anto, sa akon man ayhan subo nga sitwasyon, pinaagi sini with my right attitude, Lord, may I glorify you. Madayaw ko ikaw. Kag pinaagi man sini Ginoo, imo man ko ginatudloan kung paano magpaubos. Tudloan mo ako kung paano pagid ako maghugot sa pagkupkop sa imo. Gintudloan mo ako Ginoo sa pagpasensya. Gintudloan mo ako Ginoo nga hindi ko insistiran kung ano ang luyag ko. Kung hindi Ginoo masumiter ako sa imo nga tuyo sa akon nga kabuhi. Lord, I know that the greatest purpose, the greatest goal would be that you will be glorified in my life. But also in my end, you are going to transform me to be Christ-like. Ginapatubo mo ako Ginoo sa akon niya na Kristohanon na kabuhi dira Ginoo sa imo. O kabay pa na sa aton nga mga pagpangamuyo, aton gid nga i-consider kung ano bala ang purpose sa Ginoo, ano bala ang plano sa Ginoo, ano bala ang tinutuyo niya ang pagdayaw sa iyang ngalan kag pagkambyo sa aton to change us into Christ-likeness. Yes, God's glory, my sanctification. Magapangamuyo kita Ginoo, salamat sa siningaga. Hindi ay namon maangkon Ginoo ang tanan nga ginapangayo kag ginayo namon sa imo. Pero Ginoo na intindihan namon nang imo Ginoo nga ngalan dapat diri amo lang Ginoo ang magpangibabaw kag ang pagdayaw Ginoo sa imo kag way na Ginoo sa iban. Kag sa amon man gabahin, mas maalam ikaw. Mas maayo Ginoo ang imo Ginoo nga tinutuyo sa amon. Sobra kag labaw sang abi namon maayo para sa amon. Atagi kami Ginoo sang submissive heart, believing heart. Ikaw nagpromesa Ginoo. Ang imo nga bugay sufficiente Ginoo sa amon mga kinahanglan. Lord, when we look back in the past few days, in the past few weeks, imposible na ato Ginoo. Pero Ginoo, ang imo nga bugay. We are standing and we are so amazed kung paano Ginoo gindihon mo, ginsupply mo Ginoo. Nga hindi na namon masarangan. But Lord, indeed, your grace is sufficient. Thank you, Lord. Guide us today. Help us today. And may this also be the day na makapadayon kami sa pagsimba kapag dayaw sa iyo. We pray in Jesus' name. Amen.